Sir, magandang hapon sa iyo, sir. Ha? Yes, sir. Sir, ano masasabi mo sa Chacha na kung saan si Larry Gadon nagsalita na kahapon about dito? Yun nga, yung tungkol sa Chacha, no? Matagal nang isinusulong yan. Panahon pa ni Pinoy, sinusulong na yan. Kaya lang, sana in general, paboran natin ang pagbabago ng saligang batas para rin naman sa kabutihan natin sa Pilipinas yan. Sir, katulad nga nito, marami nagsasabi na natatakot pag may pumasok daw ng mga investor na galing Pilipinas, baka daw masakop tayo. Yun ang pananaw ng mga kababayan natin. Naman, yun nga yung magandang senyales. Once na pumasok po yung mga foreign investor, talagang uunlad yung bansa natin, especially yung mga manggagawa natin. Talagang magkakaroon niya ng mga standard ng salary, no, para sa kanila. Hindi katulad ng pagka puro Pilipino lang, lalo na yung mga employer natin Pilipino, ay talagang bababa yung standard. Kung magkano lang yung sweldo na naayos sa batas, doon lang yan. Hindi katulad ng mga pagka foreign investor na magkakaroon ng mga high standard. Sir, mga ano-ano pa po kaya ang magiging nito dulot sa ating bansang Pilipinas pag pumasok na itong mga investor na to? Siyempre, gaganda yung income natin yan, especially sa mga tax. Diba? Tataas yung revenue. Pag tamas ang revenue, alam mo na saan napupunta yan. Maraming paggagamitan, lalo na sa bansa natin. Maraming mga paggagamitan, lalo na yung mga proyekto, no, para sa mga may hirap o walang trabaho. Talagang makakatulong yan. Kaya napakaganda nang magkaroon tayo ng mga foreign investors dito sa bansa. Sir, ano naman po masasabi natin patungkol dito dahil marami nga ang humaharang dito dahil hindi pabor sila sa Chacha? Yun nga, no, kasi may pinaplano nila, pinag-aaralan na this coming 2025 isabay sa plebiscite yung pumpayag ba kayo sa charter change. Oo, okay. Diba? Para pagbubotohan. Para pagbubotohan, nagsasabay na this next year. Palagay mo, ma-approve nito, sir? Siguro, kasi dire mo, nagsanib pwersa na yung Senado, pati Kongreso. Nagkakaisa diba? Nagkakaisa na sila. Kaya napakaganda ng ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nasa gitna siya, talagang binigay niya yung buong pagtitiwala sa Senado, pati sa Kongreso. Sir, ano masasabi natin dahil marami ang bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na kesyo wala daw silbi yung ganun? Yung mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, magantay na lang kayo kasi para naman sa lahat to At sa mga bumabatikos, isa kayo sa makikinabang ng pag-unlad ng bansa natin. Sir, naniniwala ba kayo na adik daw si Pangulong Bongbong Marcos? Adik? Baka yung nagbibintang yan sila yung adik. Kasi kung talagang ma-adik ang ating mahal na Pangulo. Hindi, sir, adik daw sa paggawa ng mga magagandang ginagawa. Grabe. Yun ang talagang parang walang pahinga ang ating mahal na Pangulo. Kita mo naman, kagagaling lang sa ibang bansa, konting pahinga lang, kita nyo naman yung mga pledges na tulong coming from other country. Para sa atin yun. Kaya totoo na bali workaholic ang ating mahal na Pangulo. Para sa ating bansa yun. Yun ang kinaadikan, no? Yung sinasabi pala nila na adik, yung pagtulong sa ating bansa, di ba? Kasi lalo na ngayon, napakaraming Pilipino na dapat tulungan, lalo na sa panahon ngayon. Kaya antabayanan nyo yung mga susunod na proyekto ng ating mahal na Pangulo. Walang makikinabang niya kundi tayo mga kapwa Pilipino. Especially sa mga OFW, kayo yung tunay na buhay na bayani sa makabagong panahon. Yung mga pinadadala yung pera galing abroad, lahat naman po yan napupunta po sa ating mga kawang gawa, no? Nakikita nyo naman ang sitwasyon sa atin, especially sa mga may hirap at sa mga senior citizen. Malaking pakinabang po yan. Kaya mabuhay yung mga OFW natin yan. Sir, ano masasabi mo doon, sir, dahil na-aprobahan na ng ating mahal na Pangulo yung Centenarian Aklo na kung saan ang 80 years old na senior citizen ay pwede nang makatanggap ng 10,000 pesos pag nag-edad siya ng 80 years old. Actually, dapat noon pa nila ginawa yan Kasi bire mo, araw-araw may nagbe-birthday, nagkakaroon ng mga pag-edad, no? Pagtaas ng mga populasyon, ng mga senior citizen. Para at least ma-enjoy naman nila
yung perang makukuha nila kaysa yung centenarian. Ang makikinabang lang dyan yung mga anak ko, ano pa ma-enjoy ng ating centenarian na senior citizen. Kaya nga napakaganda ng pinirmahan po ng ating mahal na Pangulo na magkaroon ng octogenarian ba yan, ang tinatawag, di ba? So makakatanggap po sila ng 10,000 every 5 years. Yes, Kaya every abangan 5 niyo years. po yan. Siguro sa ngayon, aprobado na po yan. Pupondahan na lang po yan. Siguro by next year, may enjoy na po ng mga senior citizen yan. Ayun. So sir, isa pang katanungan. Payag ka ba sir na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Hindi naman. Pinaglaban na natin yan eh. Pinaglaban ng mga ninuno yan, mga bayani ng ating Pilipinas. Marami ng buhay ang nagbuwis dyan. Bakit kailangan pang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visaya? So hindi tayo papayag yan. Ayan. Sir, ano naman po ang masasabi natin patungkol dito sa land title na pinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka sa Mindanao? Ayun. Wow, grabe yan. Mabuhay ka po dyan, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon sa ilang po sa administration mo nangyari yan. So marami pong natuwa sa ating mga magsasaka, lalo na yung mga talagang lehitimong dapat makatanggap ng kalupaan sa ating mga kababayan. At least buong puso na nilang tinanggap yan at talagang ikinasya ang pag-entitled sa kanila ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sir, isang tanong na lang sir. Ano po ba ang ating mensahe sa ating mga kababayan na patuloy na bumabatikos kesyo na wala nagawa daw ang ating Pangulo? Yun naman sa ating mga kababayan na talagang baka sila, yung mga bumabatikos sa ating mahal na Pangulo, baka kayo yung walang ginagawa. Kasi ang ating mahal na Pangulo talagang workaholic yan. Doon sinasabi natin, halos walang sinasayang ng oras yan. Ipapahinga niya na lang yan, pinag-iisipan niya pa kung paano unlad ng ating bansa. Kaya isa sa mga bumabatikos dyan, isa kayo sa makikinabang, balang araw, darating yan. Sasabihin nyo, tama yung mga sinasabi namin na maraming pakinabang sa mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. So, sir, isang mensahe nyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at syempre, especially sa ating Sara Duterte na pinag-aaway nila. Ayan so ang mensahe natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ganoon din po sa ating mahal na Vice Presidente Inday Sara, ituloy nyo lamang po yung mga ginagawa nyo, yung mga proyekto nyo. Huwag nyo mong pansinin yung mga bumabatikos sa inyo at ito talaga magbubunga ng mabuti at para po sa atin niya mga kababayan Pilipino. Ayun. Sige sir, thank you sir. Maraming salamat. Sir, ano pala sir no, dati pa kala kayong PNP? Hindi naman tayo dating PNP, hindi natin tinuloy yung pagiging natin kasi gusto natin na maging alam mo naman sa PNP marami good or bad yan. Tayo naman hindi tayo